Barangay Karaal ay isa sa ating na zero waste na. Tinatawag natin na zero waste kasi ino-operate natin yan. Nandoon yung mga truck natin kung ilang araw na talagang inubos natin. Kasi yun nga, may yung programa, yung policy na ipinapatupad po ng Waste Management Division na kung hindi nakasegregate yung kanilang basura ay hindi po namin kukuliktahin. So, hindi sila nagsisegregate, sigurado po na matatambakan sila. Ayon ang isang kwan natin, kasi sa DENR, bawal talaga sunugin ang basura. So, dapat sana sumunod sila sa ating policy, yung no segregation, no collection. May araw tayong collection ng plastic, iba rin yung mga nabubulok, iba rin yung mga panpo natin, yung bulky o kaya yung mga sirang appliances, mga buti, ganyan. So alam mo ang isa sa kwan natin, halos lahat po ng barangay dito sa Dagupan ay ating na-clear. Pero nakikita ko na medyo mahirap nilang ipatupad yung segregation kasi may mga kababayan tayo na porke nagbabayad ng basura, bayad ng basura, ay sasabihin nila na kahit hindi ako mag-segregate kasi nagbabayad ako ng basura. So, ang Republic RA 9003 ay nakapaloob doon na from household dapat nakasegregate na. Kukolektahin ng barangay na nakasegregate, kuliktahin din namin sa kanilang MRF na dapat nakasegregate din. So ngayon sir, dahil hindi sila nagsisegregate, tambak yung basura sa kanila, ano yung hakbang na gagawin din ng WMDA? Segregate nila pagka segregate, nakita namin na nakasegregate, and kami dapat kukunin namin yung basura nila sa kanilang MRF. Hindi kami iikot sa household. Ang barangay kasi ang dapat mga siwa sa kanilang basura. Ang kwan po natin dyan, ang barangay po ang dapat mamahala po sa ganon kasi manggagaling sa barangay yung kanilang mga segregator. Tapos yun nga, ang barangay ang mamamahala sa kanilang basura. Nakapaloob yan sa Republic Act 9003 na kung saan talagang yung ecological solid waste management ay nandoon. Bawal magsunog, bawal magtambak sa anyong tubig, kanal, mga ganon, bawal magtapon sa ganon. Tapos dapat segregated. Tapos ngayon ang may policy po tayo na no segregation, no collection. Actually noon pa yan binabalik ulit natin kasi problema nga natin ang basura. Yes po, ang mga ngasiwa ay barangay, tapos kukulik nila, lalagay nila sa kanilang MRF, tapos kami naman kukunin namin from MRF nila, dadalhin namin sa direct to na po sa ating pinagtatapunan ng basura. Opo, dapat i-segregate po nila. Yun, basta segregated, kukunin po namin yan. May collection po tayo ng van. Kung nakikita nyo yung truck na kulay dilaw, yun po ay plastic. Yung kulay green, yun po ay pang nabubulok. Yung kulay red, yun po ay pang hazardous o kaya yung mga buti, mga bulky waste kasi kinukulikta na rin natin yung buti, ginagawa nating hinahalo natin sa simento, ginagawa nating hollow block. Depende sa tawag ng kanilang council o kaya kasi may tayo, may kagawad on environment. Yun palagi ang tumatawag sa atin na kung saan talagang kukunin niya o sasabihin niya na ganito na yung basura namin. May mga plastic na kaming nasegregate, marami na kaming bote, marami na kaming diaper, iba rin yung collection ng gano'n. I-manage nila. Pero yung mga residente, kailangan din nila sumunod. Opo, sumunod kasi po yan talagang nasa mandate na hindi pwedeng
pakalat-kalat na lang kung saan-saan tinatapon. Actually, dapat may konsya, may oras din ng paglabas ng basura para sa koleksyon din. Tapos ikakalat ng aso. Pusa. Ang kwan natin, Pugaro is kakakuan din natin, zero waste din natin ngayon. Lumboy, tinatawid pa nila from sinasalo natin dito sa may silong ng tulay, dyan sa malapit sa NBI. Ganon din ang Salapingaw, sinasalo din natin. Nilalagay nila sa motorboat, tapos sinasalo natin. Pag hindi nakasegregate, o kaya may konting hindi segregated, pinapalabas na natin yon. Basta mag-segregate sila.